changing seasons of my life are now without a chance. Lord, I know you're working to fulfill your plans. Lord, I know your goodness guides me, shaping my path to be a beautiful song. All I know, you lead me through. This that you do will make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back today, I will stand your purpose and my faithful Lord will stay. Oh, your goodness been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All I know, you let me through. Things that you do, Lord, make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all along. Childmakers. Good evening and happy Sabbath, everyone. Madungog ang taon ko. Praise the Lord. So, nining kagabion, akong ginadayeg ang Ginoo tungod kay gihatagan ko usa ka pribilehiyo na makikistorya sa iyang mga katawhan. Amen. So, nining kagabion, dili na ako nila ngayon kung naman nag-ampo. So, akong ginahangyo nga samtang mag-istorya ko din makampo mo. Kay sa tilod-anay lang, sumalo pa sa ingon niya, dili mga takos ang sa katawang atubang din sa tubangan, ang uban manguro, ang uban mabalakag sa palihan. Apan dili ako mahandok mga kaigsunan, tungod ang inuuban ako. So, nini kagabi ko, kita man sa siguro, no? So, itaytuyan na siya you before me. Actually, gi-edit na ako ni siya nga PowerPoint. But this PowerPoint is from Sir Jishmon P. Sumpre. He is an RM, LPT, and MT in PH. And he is one of my mentor when I was in Agusan del Norte and Agusan del Sur. Actually, particularly he is in Agusan del Sur in Bayogan City. So, in the next slide, makita na to ang maong versikulo na makita sa Mateo 25, versikulo 40. Kung doon na may mga Biblia, tagaw-tagawiin. O akong pagkabasahon din sa King James Version. Ingon siya diri, and the king shall answer and say unto them, Verily, I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these main brethren, ye have done it unto me. Mga kaigsuunan, before i-flash ang next slide, kanang sa akong pagka-missionary, actually, naman akong third. Lahat naman karon nga batch, mga 64th, if I'm not mistaken. By the way, I'm in 60th batch sa akong term as a 1,000 missionary.
I've been assigned in West Visayas Conference na place particularly in Monlaki. But later on, assigned po ko sa Antique. Actually, silingaran na sila. Tako pa rin sa punto doon pagitan. So, sa mga slide, yun ako yung mga pasyente. By the way, kung pailang-ilatod ko, I am Brother Jovan Arlopia, and I was graduated in Academy in Northeastern Mindanao Academy. Then, kailan ako ni Mr. Albor. No? Naimon ako siyang teacher before. Then, I am active. Also, medical responder of IM. Anyway, akong introduce later, unsa nang IM. So, yung next slide, paliwag ko please. Muna nga mong nabisitahan sa akong mission field. So, ako na nakahilo diyan. Next slide po. Yan. Kuan mi og BP, sugar test. Nagapuan po kong massage in free. In free po. Tungod ay balik. So, diyan ang sa kanan. Nagabuhat ko kining massage in free, tanan free, to serve the people of the Lord. To give what they need. No? Before me, or before ta, mapaminsay sa pulong sa Ginoo Freeman. ito kanila. So, isa po na sa tatay, bibisitahan ako na tayo. So, in the next slide, ewan mo place siya. Place siya. Dili. Okay, anyway. So, play. I-introduce na ako kung kining kuhan. Ayun. Sounds. O siya din. Tingog lang. Tingog lang. Ano kan? Na-stop man. Stop. Tingog na-stop. Wala. Asan ni natulog sa inyo, ha? So, kailan na slide na focus na siya sa bisitahan na mo or nako, then kining pag-introduce na ko sa kung saan yung first aid by the way, yun. Ayan. Sir. Info. Kau ba ni Elmer? Namantasan na. Pasyente na ako mga nako. Kasama na siya. Sama. Searching for an answer, asking opinions. Look inside, we have a mission. Lecture pa about first aid. Jesus showed us the way to love. Look outside, let's take out the thoughts. Kasi napangan niya kayo mga ideas. Don't care outside, with His heart, God can achieve what we testify. Love, care, and serve for Him. Pasyente na mo na during hiking. Jesus came to show us the way. Giving His precious blood, He would lead us So, here's the first mind. Yung mga bata na dito lang ako first aid. Let His plans come true. Don't care outside. Let's make up the fuss. Lift up your voice and let us take a stand. Don't care outside. With His heart. Hindi fast learner kayo sila. So, mga kaisunan, kining
Kasi napunta mo ano, kini mo lang topic ng sa inyo. Nakauno na mong kung maala hospital. So, why not ako i-share sa ilahan. So, sa next slide, unsa living, ayun, by the way, na-change na siya, Advent na siya, din na siya. Kining Advent is Advent Youth Emergency Medical Team. So, ayun is created and for youth who are not confirmed or confident to preaching and in public speaking. Kinisa, mga members are elite in emergency medical response, not just SAR, but the entire process. So, kinsa din sa next slide. So, ayun is non-profit organization that composed of trained mga master guides siya that deals with saving lives and is under the jurisdiction of Seventh-day Adventist Church and Adventist Youth Organization. We cater service like training, symposiums, and assistance on medical field and medical missions. We also cater service like medical deployments and first aid station. IM was created and organized for those youth who have passion in helping people and spreading the gospel through saving lives. So mga kaigsunan, ako mismo proud kayo kung pinaagi kining organization. Di lang ko nakatabang sa ubang tao, but also nakamensahe ko sa mga tao na wala pa diyan ni Kristo. Amen. Munang kining ayon nahimupod nga kining instrumento po na anay mong instrumento nga hindi ako po magamit po sa Ginoo diha sa imong bulaton. Munang pag-abot sa mission field kining sa akong pagka-missionary na blessed kayo sila nga diin dunay usa ka first aider nga diin kuan dunay nga deploy sa ilang community. So next slide, next page. So here how you ever hold a hand of the helpless? Have you heard the voice of the needy? Have you ever saved a life before? So nakaluwas po mong kinabuhi kanito mga kaigsunan. So, sa akong mission field, kining on the spot siya mag-igsunan, Sabbath pag yun morning sa Saturday. Nalako sa church. And heard lang sila na nagdagan-dagan, ipangita ko. Kunya, nakabalo ko sila nga kining first aider ko. So, ang nakakuan pag mga kaigsunan, ang akong BP, nabili na pag ito sa payag niya, although minutes lang naman daganon. Kung sige, asang ang pasyente, pero lahi lang, dialect na ito. Kung sa ato po ba, asang pasyente, anak mo ang kuan kining mo nga paingon, ko silang malay. Di ay, ang mga pasyente, kining high blood patient. Kunya, nakalimot siya o inom anang pagkagabi dili siya kamataan ng pagkabuntag. So, pag kuha na ko sa BP, i-check na ko iyang kining vital signs. Kung magtaas mo siya kining pressure. So, natawag na sila ng ambulance. Kanya, tingala po taon-taon, nakalihok naman ang kuwan pasyente. So, i-assist na mo mga pasyente. Then, kuwan akong surroundings nga para makaginawa po siya. Then taon-taon, kining makaya niya nga mo inom. Pamaliyaw na po ang kuwan o ang kambal. Then, kuwan tayo kining. Nagulat tayo kung ma-okay ang pasyente. So, mga kaigsunan, kung nananakot ko, alam no, kung wala di ko ito, wala di silang nalagaan ko di So, in the next slide, ayun siya direct. In the Bible, unsa nga story in the Bible talks about saving lives. Siguro kabalo mo na yung story. No? So, in the next slide, so, magkano ito nga about sa Good Samaritan. By the way, mga kaigsunan, sa tipok ninyong kinabuhi, along the way, maybe Sabbath or working days, kanang, yun na ba mo yun na, maybe, I don't know, siguro, naiuban ninyo din nga, na nakaaging kining aksidente sa dalan, yung nanginanglan, tabang. Ang tamang kaigsunan, tabangan na po sila. No? With passion.
So, ingon sa next slide, nga, when someone asked Jesus what he meant by love, the neighbor, he started to tell him the story. So, ang mga apostoles, nag-asa lang about sa pagiging mas tao. Ang sa libot pasabot na Ginoo. Dayon, nag-istot na siya ng story. So, doon na usa ka, Hudiyo ba ni Jewish? Correct me if I'm wrong. Man was traveling from Jerusalem to Jericho. I don't know kung saan na siya kalay kanang Jerusalem to Jericho. But I feel it's quite layo siya. No? Ibakta siya and he was attacked by thieves on a lonely road. They beat him and stole his money and clothes. They left him to die. So, gikulata siya, kawagan pagin siya, hapit pagin siya patyon. So, grabe kayo nga ining panghitabo sa iyong kinabuhi. Nga diin, kaniya nga nahitabo. Karon, mo naman to, ingon pas mo sa mong sibilan. After a while, priest passed by. Ang mong paring nilabay sa mga nga Hudiyo o ining Jewish. Okay. When he saw the injured man, he crossed to the other side of the road and walked quickly away. So, gilabyan ra tawon ang maong samaran. Next, sometimes later, another priest came along. He also saw the injured man. He also crossed to the other side of the road. So, sa laktod ng pag-istorya, gilabyan hapon siya. So, sa next slide, sa manitabo, eventually, a third person came along the road. This man was a stranger from another country called Samaritan, or Samaria, I mean. The Jews had always treated the Samaritans as enemies. But when the Samaritans saw the wounded man, he felt sorry for him and stopped to help. So, sa lapad ng pagka-istorya mga kaigsunan, ang mga Samaritan, gitabangan niya ang mga Hudiyo. So, giadto niya sa una manggod dili manggod kining health center sa una. Samaritas. Gitawag man siya lodge. Samaritan. Dili nang kuan kining simot si term ng lodge karon. Pero kining ang lodge ni sa una kining balay talang balanan, no? In the next day, the Samaritan gave the innkeeper some money. He asked him to look after the injured man. So, papaluan pag niya kung kumusta na ba, kung okay na ba mga pasyente, gihatadon pag money para lang maayo ang mga pasyente. So, next please. So, in Luke 10, verse 34, ingon siya dito. So, ano man to? Nara. And went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. So, di tambalan ang mga pasyente. So, sa next slide, so, kining itong first aid, ang atong naibalan nito, na yet, we don't give an interest on it. We just ignore it because it's just nothing for us. Yun ba? Ano ba? But for me, first aid is one of the most important in any situation. No? So next slide. Ingon sa Numbers 21 verse 8, and the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent, okay, and set it upon a pole, and it shall come to pass that everyone that is bitten, when he look upon it, shall live. So, pagtaas, initong pagmutaas ang sungkod ni Moises. Kung kinsay mo tanong ito, maayo. So, mga kaigsuunan, nag-represent ko na ang Christ. Nga din kung kita, mutanaw diha kaniya. Sa dihang, muduol ta diha kaniya. Dili lang physical na lawas ang maayo mga kaigsuunan. Kung dili, ang atong espiritong hanon nga panginanglanon. So, in the next slide, so, yun na yung usa ka story sa mga sundalo. I don't know kung kabalo mo rin yung story, kung kita na pa rin salida, but it is a true story happened
long time ago, during World War II, masiguro na siya, o World War II, kini si Sir or Brother Desmondos, no? Usa siya ka American soldier nga diin kanang ni undergo training. Karon ang iyang kanang tuyo, imbis kay ngadto lang siya sa medical field, but suddenly ngadto na lang siya sa inibitong ngadto sa katong panggira na gilinuon. So, in the next slide, ingon sa dili, was born in one biography, no? His mother, usas day siya ka born Adventist mga kaigsunan. So karon pag abot na to sa training, ingon man sa, siyempre sa Ten Commandments, daw siya not kill. So, in short, dili po siya pusil. Niabot sa punto mga kaigsunan nga gi-court martial siya. O niabot po sa punto nga na-pressure po intawon siya. Ikulata siya sa iyang kuwan, yung mga uban, yung mga body, during killing training, kulataon siya, even sa kuwan, sa asa paman, kulataon, daw po siya. Pero, mailan din sa iyang kining lilinihukan nga lahigit ang iyang pamaagi nito sa iyang daway siya mo ambak, daway siya mo saka, saan din niya po ang iyang mga kauban. And now, kini po siya masundalo, niabot sa point nga, sa maran na ako mong story. Ngadto na siya sa, na-click ngadto sa babaw, which ang ibabaw, mga kalabanan. So, krabing gira mga igsunan. And here comes nga, kining mapildihay na sila. And sa, kinatumyan sa mga story, kining ang iyang mga kauban, kining mga samaran, daging mga na-injury, iyan nang isa-isa birah o giluwas gibutang ininiyan paubos ubos ang mga pasyente ngadto sa ubos ang maong clip ug mga kaigsunan kapin sa gatos ang I think dili siya isa gatos more than 100 ngayang mga sundalo ngayang luwas isa pod sa mga na luwas niya ang iya pong mga kabaro pod sa training. So, kini pong si Desmondos o Sir or Brother Desmondos usa ka Adventist nga diin gihatagan siya og Medal of Honor. The highest honor nga ihatag sa mga sundalo. So mga kaigsunan, kini bitong sa kaagi bitaw niya isip nga usa ka sundalo nga Adventista, wala gid siya nagpa-daog nga diin bisan pa ang paggunit sa pusil dili niya mahimo para lang sa Ginoo nga diin dili gid siya mapatay og tawo. So sa iyang kaagi kini usa siya ka for me sa great kimtang panggiitan nga first aider responder nga diin nahimo pong model po no. So in next slide nga diin siya kanitong siyang nabuhat. Why not kita? No? Why not kita? Kining mabuhat na to sa ubang tao. Nga di kita matabang na walay bayad. Nga di walay kapalit ba? With compassion pa yun mga kaigsunan. Nga di pinagina ng mga kaigsunan. Atong mag-glorify ang Ginoo. Madayon na to ang Ginoo. Bisan pa sa mga simple nga mga act in the way nga kita mohatag sa atong silingan, on the way nga kita mag-ampo sa atong higala, on the way nga kita mo bisita sa atong mga kaigsunan nga wala na nagsimba sa atong iglesia. No? On that way po, mga bisan I believe, nga mapalingkod nato sila. O kita po, mga kaigsunan, gamitin po sa Ginoo. On the next slide, mga taong kinitawang ganitong mga pamaagi nga diin sila nakatabang sa mga tao. Abi ninyo mga kaigsunan, usapot ko nga active Red Cross donor. Nga diin nahimo na ko siyang daily nga mo-donate og dugo. Actually last Sabbath nag-ask ko kung kanasaan na ko mag-donate kining dugo diri. Anyway, magpaabot ra ko. So, on that way mga kaigsunan, natabangan na to ang atong mga people nga nanginahanglan
Labi na katong mga live tinig bitaw mga kaigsunan. Delikado ko. And praise the Lord, doon lang tayo hospital sa manini nga di nahimong kahayag sa mga tao nga nasa palibot, labi na sa mga tao nga nanginanglan. So, in the next slide, so we can spread the gospel by simply extending a hand to those in need. We don't need to be pastors for us to preach the good news. All we need is to commit to God and to others. Tingnan na nakasimple mga kaisunan. Now, in the next slide, matod pa sa Romans 14 verse 18, whoever thus serves Christ is acceptable to God and approved by men. So, padasig sa Ginoo sa atong mga kaisunan, nga diin kita yun mo di lang yung tabang mo serbisyo ngadto sa mga tao nga nanginahanglan mga kaigsunan, even in the way of saving lives. So next slide. So ingon sila, I don't have these kids. Hindi mo ko balana. Wala mo ko anak. I don't have the confidence. Hindi mo confidence isuon. I don't have the knowledge. Mo ko balana. I might worse the situation kasi makasamot ko sa mga sitwasyon. I might give wrong treatment kasi ako mahatag sa iyo. Mga kahadlok. So, ingon siya sa next slide sa Isaiah 41 verse 13. For I, the Lord, your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not, I am the one who helps you. So mga kaigsunan, dili ta ang mahadlok, dili ta ang mabalaka. Nga diin matabang ta sa atong mga kaigsunan nga nanginahanglan. Nga diin ang Ginoo di ay naging-uban nato. Wala ta naging masara kay mga kaigsunan. No? So, by simply doing good to others, we are already reflecting God to them. God didn't give up to us so as we to Him and to others. So, in next slide, naman pag siya, how many times God saved our lives? Kapila man sa atong kinabuhi nga ang Ginoo giluwas ta. Kung ako lang kung taon lang mga kaigsunan, no? Kadaghan na din. Ang di na ko balintang mga kaigsunan, giluwas ko sa Ginoo nga apit ko mamatay. Sa nang mga kaigsunan, gilantan ko matay magto tapos tungod sa akong pagkasipat at tumatay, ibit-bit na akong bike, nag-aki ko sa tiningnan. Kanya, nahubit ko nga to sa kanal. Meron ba ang kanal kay taga-hawak lang, tagpas tao mga kaigsunan. Kanya, ang palibot kay puros mga basura. Kung wala pa lang niagi ang maong tao sa maong kanal, on the spot, patay ko ito. O dili ko niyo makita karon. But because God bring Him to save me, and I'm here to talk to you, to all of you, mga kaigsunan. So, kapila man mo giluwas sa Ginoo, mga kaigsunan. Siguro dili umingon nga isa lang, kaduha lang. But I believe it's many times. No? How many times? How good we are in helping those in need. Diba? So, yun na siya palasig